Ayan. So, good evening po. Good evening. Ang hina ng signal. Nagkakaroon po tayo ng problema sa ating signal. Pasensyahan na po. Kanina pa sana ako nakapag-start. Dahil napansin tayo ng pagkakataon. Pagkakataon na nagkaroon po ng signal. Okay, so okay pa. Sige, let us pray. Father God, thank you Lord for this wonderful night. Kahit alam po namin Panginoon na ikaw ang Diyos na sumasama at patuloy na gumagabay. Tumutulong po sa amin upang patuloy ka nasa amin. Lord, sa gabi nito, Panginoon, pagpalain mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Subaybayan mo kami, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na amin pong nahangad sa oras nito. Patuloy na bigyan na akong makarunungan, bigyan na akong makakamawa, makakamawa sa masampan, patuloy na magbasa. Ikaw po ang Diyos na mag-reveal ng nakapalait nito sa iyong salita na ipagkakas sa buhay ko kami. Bigyan magkakaroon ng problema ang internet connection. Ito ay makilapaya mga salita lamang para nais mo na makapagod sa salita. Nais mo sabi ko ang salita ay ang Panginoon. Pero patuloy na makita po namin ng salamat Panginoon sa inyo. Puri ka namin at salamat ka namin. Kung saan mo kami namin sa Panginoon Jesus. Amen. So, alright. Basa tayo ng Bible. Basahin natin yung nasa tayo numbers kasi sa gabi ating gabi ko ay multiple chapter po tayo sa Old Testament. Sa morning naman po ay merong New Testament and Old Testament. So, samahan ko ako sa gabi nito tayo po ay hindi magbasa ng salita ng Panginoon. Kaya sa Numbers chapter 10 to 11 tayo kasi kahapon 8 to 9. Kagabi 8 to 9. So ngayon po ay nasa 10 to 11 chapter. Alright, so basa po tayo ng Word of God. Ito. Sinabi ni Yahweh kay Moses, magpagawa ka ng 2 trompeta yari sa pinagpit na pilak. Gagamitin mo ang mga ito sa pagtawag ng
pagpupulong ng taong bayan. At kung kailangan may magpatuloy sa paglalakbay ang buong Israel. Kapag hinipan ng sabay ang buong Israel ay magtitipon-tipon sa harapan ng kaulang tipan. Kapag isa ang hinipan, ang mga pinuno bawat angkan ang mahaharap sa iyo. Pag ihip ng unang hudyat, lalakad ang mga liping nagkampo sa gawing silangan. Sa ikalawang hudyat, lalakad naman ang mga nakahimpil sa gawing timog. Kapag dapat tipunin ang kapulungan, ihipan mo ng matagal ang trompeta. Ang ihip ng trompeta ay ang mga anak ni Aaron. Susundin ninyo ang pintunin nito habang panahon. So, ito ay isang Panginoon. Tapos na habang panahon at sa panahon po natin ito ay ginaganap pa rin at pinagpapal pa rin. Kapag nilulusob kayo ng nag-aaway, hipan ninyo ang trompeta bilang hudyat upang tulungan at iligtas kayo ng Diyos ninyong siya. Sa inyong mga pagdiriwang, tulad ng pista ng bagong buwan at iba pang kapistahan, ihipan din ninyo ang trompeta habang hahain ang handog na susunod at handog pang kapayapaan. Sa gayon, naalalahanin ko kayo, tutulungan ako si Yahweh. So, meron pinagutos ang gawa ng Panginoon kay Moses para sa kaayusan na rin, dahil siguro sa daming mga lahi na to, mahirap pangunahan kung mano-mano mo silang nasasabihin. At least dito, meron silang mabilisang komunikasyon pagdating sa trompetang pinagawa ng Panginoon. So, may mga ibig sabihin ng ihip, pangalawang ihip, kung sino ang aakto. So, napakaganda po ng kaayusan na ginagawa ng Panginoon pagdating sa pangunguna at pagdinig sa mga tao. So, ibig sabihin, talagang hindi pinabayaan ng Panginoon sila ay kanya-kanya lang o magkaroon ng matinding pagkakaunawaan dahil kung sino ba ang susunod. At least dito ay, ayan, nakikita natin mayroong kaayusan. So, si Lord ay siya ang Diyos na kaayusan pagdating po sa Panginoon sa napakaraming tao para mag-guide, ma-lead, masamahan sila sa naging Lord ang namin So, sa verse 11, tuloy lang po natin makakaya ng ating babasahin nila. Chapter 2. So, verse 11, nang ika-dalawang araw ng dalawang buwan, ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Egypto, ang ulap ay kumaitaas mula sa ibabaw ng tabernakulo. Dahil dito, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita hanggang ang ulap ay tumigil sa ilang ng paran. Ito ang una nilang paglalakbay mula nang ibigay ni Yahweh kay Moses ang mga tuntunin natin. Pausin po natin din yung kapansin po natin yung instruction at saka direction ng Panginoon ay naroon. Nauna ang pangkat sa ilalim ng watawat ni Juda ayon sa kanilang lipi at sa pamumuno ni Naasan na anak ni Aminadab.
Si Nathaniel naman na anak ni Zuar ang pinuno ni Isaac at si Eliab na anak ni Helon ang nangunguna sa lipi ng Zebulon. So ito yung labing-dalawang lipi na saan may kanya-kanyang lahi o lipi na pinapangunahan at mayroon din silang mga katuwang. Okay? Yun kung nababanggit ko. Kapag nakalas na, may handa na ang pag-alis ang tabernakulo, susunod ang mga anak ni Gerson at ni Merari na siyang magpapasan din ang class na tabernakulo. Kasunod ang pangkat ni Ruben ayon sa kanya-kanyang angkan at pinangunahan ni Elizur na anak ni Sedeur. Ang lipi naman ni Simeon ay pinangunahan ni Selumiel na anak ni Zorizadai at si Eliasap na anak ni Duel naman sa lipi ni Gad. Kasunod ng pangkat ni Ruben ang mga Levita mula sa angkan ni Kohat, dala ang mga sagradong bagay. Pansin po natin. Yan po yung nabasa natin sa mga chapter 1. So, yung mga Levita sila po ang nangangalaga po doon sa mga sagradong bagay sila at mga temple. Pagdating nila sa susunod na pagkakampuan, muli nilang itatayo ang tabernakulo. So, ang tabernakulo, mayroong kanyang parte ng pagdadala. So, pag sinabi ng Panginoon, yung silang kakampo, dito sila na nagbubuo ng yung tabernakulo. 22, kasunod naman ang pangkat ni na Ephraim ayon sa kanilang angkan sa ilalim ng pamumuno ni Isama na anak ni Amir. Ang lipi ni Manases ay pinangunahan ni Gamaliel na anak ni Pedasur at ang lipi ni Benjamin ay pinangunahan naman ni Abidan na anak ni Gideon. Ang pangkat ni Nadan ang kahulihan siyang nagsisilbing tanong na nasa huling hanay. Sila'y pangkat din ayon sa angkan pinangungunahan ni Ahizer na anak ni Amizadai. Ang pinuno ng lipi ni Aser ay si Pagel na anak ni Okran at ang pinuno naman ng lipi ni Nephtali ay si Ahira na anak ni Anan. Ganito nga ang ayos ng mga Israel tuwing sila'y magpapatuloy sa paglit. Merong mga bawat lipi, merong tagapanghuna na buka talaga. Ay, hindi lang basta yung lipi ni God, lipi ni Dan, lipi ni Benjamin. Hindi lang sila, hindi meron silang mga katuwang leader na mahawak doon sa kanilang meron silang kasama na nag-leader. Bawat kasi sa kanila. So, verse 30, hindi na ako sasama sa inyo sapagkat nais kong bumalik sa aking mga kamag-anak sa Pilipinas. Ano ba tayo? Verse 29. Pinausap ni Moses si Hobab na anak ni Ruel na Midianita, isang kamag-anak ng asawa ni Moses. Ang sabi niya, sumama ka sa amin patungo sa dakong binibigay sa amin niya at bibigyan ka namin ng kasiginaang ipapangako o pinangako niya sa amin. Wow! And then, meron siyang share din sa promise ng Panginoon which is pagpamilya ka talaga ng mga tao nila sa Panginoon. Kasama ka, pagpapalain mo, makakatanggap ng biyaya ng Panginoon. Hindi na ako sasama sa inyo sapagkat nais kong bumalik sa aking mga kamag-anak sa Panginoon. So, Hobab pa. Sabi niya, hindi na daw sasama.
Sumama ka sa amin sapagkat kabisado mo ang pasikot-sikot sa ilang. Yun naman, yung dahilan ni Moses. May tuturo mo sa amin kung saan kami maaaring magkampo. Pagdating naman natin doon, babahaginan ka namin ng anumang pagpapalang ibibigay sa amin ni Yahweh, sabi ni Moses. At mula sa bundok ni Yahweh, naglakbay sila ng 3 araw. Ang kaba ng tipan ay iniuna sa kanila ng 3 araw para ihanap sila ng lugar na pagkakampuhan. Yung araw, nililiman sila ng tulak ni Yahweh habang naglalakbay. Wow, yun naman yung grabe. Yung biyaya ng Panginoon. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Maglakbay lang, hindi nila nararanasan yung pagsama ng Panginoon. So sabi niya dyan, nililiman sila ng ulap ni Yahweh habang naglalakbay. So, isipin natin sa buong maghapon, sa araw, ay kung sila yung lalakbay sa kalsada, sobrang init ang pwede nilang pinanasan. Pero, sa biyaya ng Panginoon, sa pagmamahal sa kanila, sila yung lalakbay pa po sa pinakaw ng Diyos, hindi pa rin sila pinabayaan. Tulad nun, sabi nga dyan, nililiman sila ng ulap ng Panginoon. Tuwing ilalakad ang kaban ng tipan, ito ang sinasabi ni Moses. Magbangon ka, Yahweh, kaaway ay pangalapin. Itaboy mo ang iyong mga kaaway at magtatakbuhan sa takot ng lahat na pupuot sa iyo. At kapag inintunan nila ang paglalakbay ang kaban ng tipan, ito naman ang sinasabi. Manimbalik kay Yahweh, libo-libo ang fans ng Israel. So, meron silang ang tawag yung word. Meron silang salita pagdating sa ganyan. Meron silang pinapahayag pagdating sa kung meron ng mga kaaway, at the same time, pagka sila ay meron mga tamang salita sa sabi. So, chapter 11 na po tayo ng bilang. Dahil sa hirap na dinaranas ni reklamo ang mga Israel, dahil sa hirap na dinaranas, at dito na tayo sa nagreklamo ang mga Israel. Dahil dito, nagalit si Yahweh, pinaulan ng apoy ang isang bahagi ng kanilang kampo. Reklamo tayo, hindi ko papalupaluin tayo ng Panginoon. Hindi ako tayo reklamo. Ipagpasalamat natin kung ano mga hirap, ano mga pinagdadaanan natin ng pasakit, kalungkutan sa buhay po natin. Ipagpasalamat ko lang natin, mararanasan natin. Sa pamagitan ng alam natin hindi tayo pinagdadaanan ng Panginoon. So dito, nagreklamo itong mga taong ito sa hirap na kanilang mararanas sa kanilang paglalakbay. So, maraming ganyan. But still, dapat nagtiwala lang tayo sa Panginoon. So, sabi niya dyan, pinaulanan sila ng apoy sa parte ng ilang kanilang mga kampo. Kaya, nagmakaawa kay Moises ang mga Israelita at agad naman siyang dumulog kaya dininig naman siya at namatay ang apoy. At ang lugar na iyon, tinawag nilang Tabera sapagkat nagliyab doon ang apoy mula kay Yahweh. So, karoon tayo ng tao sa Panginoon sa iyo. Siguro sa paglalakbay sa buhay, ito masasabi ko sa akin sa opinion ko or ito yung pang-unawa na bibigay sa akin na kung noon naranasan din nila talagang sabi nga natin hindi madali, talagang mahirap, talagang may hirap at talagang mararanasan ng lahat. Lalo na yung mga sumusunod still lang po ang isang pinuturo ng Panginoon ay itiwala lang sa kanya, masa lang sa kanya. Ipagpasalamat natin ang lahat ng mga kaya tuloy naman po para ng ating pumabasa. Hindi nag-start ako open direct before 8
So, wala yung connection natin kung hindi tayo pagpatuloy. Pero, hindi pa man, ay inayos natin. Actually, lumipat ako ng direction kasi bumaba tayo. So, ilang verses pa to? Basahin pa natin. Ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng Israelita ay nanabik sa dati nilang pagkain nagawa, nagaya sa kanila nagaya sa kanila ang mga Israelita kaya nagreklamo muna sila. Yung mga ganun, masabit na nga yun, nagreklamo. Ayan, apektuhan ko yun sila. Okay, so, minsan, yung mga sabit sila yung nagdudulot yung minsan ito ay pwede na nagawa yung kaya ano pa man, all things work together for good, no? So, bilang po natin, sabi niya dyan, nagaya itong mga Israelita dahil sa mga dayuang sumama sa kanila ay nagreklamo sila. So, sa reklamo yun, yung sa Egypto ay maayos ang kanilang mga kinakain, masasarap at nakakatulog sila ng maayos sa higaan nila, sa yung tinatawag na comfort zone nila. Ayun, so nagreklamo sila kung sa iyo pa pinili at pati sila tuloy na apektuhan at reklamo mo. So hinahanap na rin nila yung mga nararanasan ko sa loob ng mundo. So dito, sabi niya dito, mabuti pa sa Ehipto doon nahihingi lang ang isda. Nahihingi ang isda, kaya sila, libreng pagkain. So, sabi dito, at naaalala ba ninyo ang pipino, pakwan, sibuyas, bawang at gulay na pinakain natin noon? Nanghihina na tayo ngayon kasi hindi nakakain yun. Siguro along the way ng kanilang paglalakbay papunta dun sa pangako ng Panginoon, ano ba yung bibigay sa kanila ng pagkain? Natin sabi niya dyan, nanghihina na tayo ngayon, walang makain dito kundi ang manang ito. Grabe sila. Paano mo lang kaya talaga kung lagi mo kumakain? Isang linggo na kumakain ng noodles. Puro noodles. Ano kaya yung mararamdaman? Ulit lang. May enjoy mo pa ang pagkain. Siguro sa mga sa iba. Ay, noodles na naman. Noodles na ang ilang mga. Noodles na naman ang tangali. Noodles na naman ang gabi. Tapos kinabukasan, kakain lang noodles na naman. At lang. Parang nakuha natin yung sa nakuha natin yung sa panahon nila to. Yung ganun kaisipan, yung ganun ugali. So, ito na nga po, ang mana ay parang buto ng kulantro, kakulay ng bidel. Ito ang laging pinupulot ng mga tao. Hinihiling nila ito at kapag niluto, ito ay lasang pinapay na sinangkapan ng labis. Okay. Ito ay kasama ng hamog, okay, na bumabagsak ng gabi. So, ito yung kinakain nila. Ito yung pang-araw-araw na pagkain. Actually, babasa natin dito. Basa natin dito yung kukunin nila, sapat lang dapat talaga sa mga hapon. Kasi yung pag kumuha sila ng sobra, pagdating ng kinabukasan, masisira na yung pamasa. Kaya doon lumabas yung salitang sapat ang Diyos. Sapat ang Diyos sa atin. So, ito ang laging sa verse 9, ito'y kasama ng hamog na mabagsak tuwa. Narinig ni Moses ang reklamo ng lahat ng sambayan ng tayo sa pintuan ng kanilang kaupan. Nagalit ng labis si Yahweh. Kaya't nandumo si Moses. Talagang pag nagalit ang Panginoon sa iyo, nandumo ka talaga. Kasi pwedeng marami kang maranasan pag nagalit ang Panginoon. Pwedeng ora mismo ay madedo ka or
maraming nangyayari sa iyo, sa paligid mo, sa pamilya mo, sa lahat ng mga pinapatuloy mo. So, well, ang gusto mong magawa, ang Diyos mabuti, ang Diyos mabait, ang Diyos ay mapatalang, ang Diyos ay nagbibigay ng ating mga pangailangan, nagmamahal sa ating siya, sinasama siya. Pero dito sa part na ito, sa nababasa natin, nagagalit sila. Kung nagalit sa pagdating natin, ang nababasa natin, paulan siya ng ako. Tangino, dun sa mga mahal ng bayan, kasi reklamo. So, sabi dito, itinanong ni Moises kay Yahweh, bakit ninyo ako ginaganito? Alam mo naman po natin kasi si Moses ang tinawag ng Panginoon para ilitin ng tao. So, ngayon, lahat ng reklamo, lahat ng galit mo, sama ng loob ng mga tao nagsasakit. Siyempre, sino sisisihin ni Moses? Alam ba kung ang Panginoon? Kaya ganito na yung terminology. Bakit ninyo ako ginagawa? Sa mga tao sa amin, bakit ako ginagawa? Anong pinagagalit ninyo sa akin? Bakit ninyo ako binibigyan ng ganito kabigat ng pasanin sa akin sa inyo? Okay, ako ba ang nagsilang sa kanila? Aalagaan ko ba sila tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang nakarating kami sa lupa ng pinangako ninyo sa amin ng mga nilo. Ayaw nila akong pigilan sa aigumi ng karne. Patuloy. Kaya ba kasi, di ba, ayaw ko lang pero parang sa panahon ngayon, meron naman silang mga alagang hayop habang lalakbay sila. Kasama ko, dito lang yun. Siyempre, may hari-harian naman ba? Dadalhin nila yun. Punta din sa pinangako ng Panginoon. So, bakit yung ginakain ng kami? Kami hinahanap nila. Tingnan natin. Dito, ayaw nila akong pigilan sa kahingi ng karne. Kasi ang binibigay nila ng Panginoon sa kanila ay mana. Ano dito? Well, siguro, kung meron silang mga alagang hayop, kung dire-diretso yung kanilang paglalakbay, walang patid na paglalakbay, hindi nila magawang magkarne o magluto ng kanilang alagang hayop para makain. So, saan ako kukuha ng karne para sa ganito ba? Karaming tao. Yan naman kasi napakaraming tao. Hindi ko sila kayang alagaan mag-isa. Napakabigat ng pasahan nito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ito. Ngayon din kaysa maghirap ng pagkakas. Hirap ng ulit na napakaraming tao tapos ang titigas ng ulo, mareklamo, magagaling pa sa'yo, tapos yabang ka, hindi iwasan yung mga ganun tayo. So, parang mahirap nilang ulit. Still, kung ikaw siguro nasa kalagayan nila, mas marami dito. Talagang sasakit ang ulo at bibigyan ng kalagayan. Sabi dito, dahil dito sinabi ni Yahweh kay Moses, pumili ka ng 70 matatandang pinuno ng Israel, iyong mga kinikilalang sa kanilang lipi at isama mo sa tolong ipan. Pagdating ninyo roon, bababa ako at makikipag-usap sa inyo. Babahaginan ko sila ng Espiritu na binigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Ayan, nanawaan natin. Which is, sa pakikipag-usap ako pagharap ating sa Lamor Fellowship, talagang si Moses lang that time. At si Moses lang din ang nakakaunawa ng kaya ng Panginoon na inahayag sa kanya. Dito, sabi niya, pumili siya ng ilan? Ng 70 matatanda o matatandang pinuno. So, pinagkakaloob talaga ang gagaling sa Panginoon, pangunawa, kailangan nasa Panginoon. Hindi basta ito, karunungan lang ng tao. Sa pamagitan ng tulong ng Panginoon, sa alam na pangunawa ng salita ng tao. Without God, hindi natin kayang gawain ang matarap ang
dito, sabi niya, kasi isip ng naawa naman siya kay Moses. Sabi niya, pitong matatandang pinuno, bibigyan din siya ng kaalaman tulad na ibinigay sa kanya. Sabi dito, sasama ko sa tolda pagdating mo roon, bababa ako at makapag-usap. Babahaginan ko sila ng espiritu ng binigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Sabihin mo naman sa buong bayan na ihanda nila ang kanilang mga sarili sapagkat bukas ay makakain na sila ng karne. Wow, yan, piyesta pa. Piyesta. Nagre-reklamo na naman sila. Okay? Mapinili naman ito mga ito. Sabi nila sa puso. Nagre-reklamo na naman sila. Tinatanong nila kung kailan pa sila makakatikim ng karne. Sinabi pang mabuti pa sa Ehipto at marami silang pagkain. May pagkain. 23, verse 23 lang tayo. Sabi niya dito, tuloy natin bukas siya. Sabi dito, kaya bukas ibibigay ko sa kanila ang pagkain gusto nila. Hindi lamang para sa isa, 2, 5, 10, 20 araw ang ibibigay ko sa kanila. Kundi para sa isang buwan, sa isang buong buwan. Laging ito ang kakainin nila hanggang sa magsawa sila at magkakandasuka sa pagkain nila. Sapagkat itinakwil nila ako at sinabi pa nilang mabuti pang hindi na sila umalis sa ito. Kasi siguro, magkakaroon ka rin siguro talaga ng tampo pagkagan mo. Ikaw yung kasama, ikaw yung ibibigay mo at kailangan nila. Tapos iba pa yung katampo yun. So, sabi dito, 21 to 23, last verse natin. Sumagot si Moses, lahat ng kasama ko ay 600,000. At sinasabi mong bibigyan mo silang ng karne para sa isang buong buwan. Kahit napatayin ang lahat ng hayop. Sabi ko sa inyo, marami silang buong hayop. Kahit napatayin ang lahat ng hayop o mahuli ang lahat ng isda sa dagat, ay hindi sasapat ang kanilang sa ganitong karaming tao. Sinabi niya, Moses, meron ba akong hindi kayang gawin? Ngayon, di ipapakita ko sa iyo kung totoo o hindi ang aking sinasabi. Purihin mo sa Panginoon. Yun ang napakaganda sa dami ko nung binasa natin. Na sa lahat ng kanilang pagsunod sa Panginoon, meron paghihirap, meron mga struggle, meron silang reklamo o pagtiis na naranasan. Ito ay sa bandang huli, sinabi pa rin ng Panginoon, pinatunayan pa rin ng Panginoon ng kanyang sarili na kayang-kaya niyong gawin para sa lahat. Para sa lahat. Sabi niya dyan, 600,000 na katao sa lahat ng lipi, ng 2 lipi, pinakain ng Panginoon ng isang buong buwan. Puro karne dahil ito yung kanilang request. Pero sabi ng Panginoon, hanggang mabubusog sila hanggang sa magkakasok-kasokan sila. So, I think yung mana kasi may binigay sa kanila ng Panginoon na araw-araw. Hindi naman yun. Hindi sila mamamatay doon. Hindi nila ikamamatay yun. Kasi sinasamahan ko yung natin sa mga Panginoon. So dahil dyan, request sila ng Panginoon, request granted. Binigyan sila ng kami ng isang buong buwan. Yun yung kaya niyang gawin para sa lahat. At si Moses, sa partner ni Moses, medyo, meron kami mga ilang hayop, pero baka kulangan ito. Inisip niya sa dami ng tao. Kulang pang isang buwan. Hindi kakasya pang isang buwan. So, kaya ang sabi ng Panginoon, na-sure niya na meron bang bagay na hindi niya kaya.
ito yung verse na pwede po natin panghawakan sa buhay natin. Kung minsan sa buhay natin, parang walang direction, sa buhay natin parang wala ng pagbabago at hindi na nangyayari yung bagay na gusto natin or yung mga bagay na desire natin. Well, malibang hilingin talaga natin sa Panginoon nang i-grant niya tayo. Pero syempre, hindi lahat na bagay na gusto mo sa tingin mo ay mabuti o makakabuti sa iyo. Kaya si Lord pa rin na huling say kung ano yung makakabuti para sa atin. At alam niya yung mga bagay niya. Kaya pagkakalog mo sa atin, yung alam niyang kakabuti natin. Okay, so but still, the Lord listens out for it. Si Lord ay nakikinig sa ating mga panahon. Mga hinaing at daing, hindi niya tayo pagkakaroon. Lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. At yun ang kanyang sinabi. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Ang pong kapagandang kapahayagan mula sa Panginoon sa atin ito. Kaya kung may mga bagay na parang imposible na sa iyo, sa Diyos posible at mangyayari para sa iyo. Hayaan natin yung maranasan. Hayaan lang natin si Lord ang gumawa nun para sa atin. Kasi sa ganun sa atin, dito talaga natin kaya. Mahihirapan tayo, at the same time, magre-reklamo lang tayo. Pero pagdating sa Panginoon at si Lord ang gumawa niya, talaga, the best ang gagawin ng Panginoon. Higit pa sa ating mga hinihiling, higit pa sa ating mga inaasahan, higit pa sa ating nakikita yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay po natin. So, salamat po sa inyong pagsama sa gabi nito. Nagkaroon tayo ng internet problem kanina, hindi tayo makapagpatuloy sa ating pong live. So, praise God. Sinamahan tayo ng Panginoon. Lalo ng pagkakaroon ng praise at hindi ka nakasama yung pinapakanda sila sa taas. So, yun pa man, purihin ng Panginoon. Yun po. So, yun po yung meditate natin lagi. Yun po yung huling kabahayagan ng Panginoon. Yung napakaganda na sinabi niya. Itong mga espiritan na ito, hanggang sa kapanahon na natin, maraming reklamador, maraming hinahanap kasi yung mga tao ngayon, hindi sila nasasatisfied kung ano yung mga bagay na meron na sa kanila. At naghahanap pa sila ng kung ano pa. Ayun pa man, sabi ko na laging nandiyan ng Diyos para po sa atin. Kaya sa oras na to, tandaan niyo po yan. Sabi niya, ulitin ko yung huling verse. Sabi niya, sinabi ni Yahweh, Moses, meron ba akong hindi kayang gawin? Tingnan niyo, ano yung bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon sa buhay? Ano pa yung mga bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon sa atin? Meron pa ba siyang bagay na hindi na kayang gawin? Para lang ma-fulfill yung kanyang kalooban para sa iyo. So, kaya-kaya yung gawin. Walang imposible sa Panginoon. Nothing is impossible. Yun po. So, to God be all the glory. Salamat po. God bless po sa inyo. Minote ko lang ang aking meditation. So, napakagandang verses naman po. Sulit ko siya para hindi ko siya makalimutan. Makalimutan ito man, meron akong mababalikan. Yan po ang tulong ng ating pong meditation. So, gawin po natin ito. Kung meron kayong pagkakataon. Actually, dapat bigyan po natin ng oras natin. Lord Jesus.
So, yun po, sa huling salita po, yun po, ay pagkatiwalaan lang po natin ng Panginoon. Yun lang po, pagkatiwalaan lang po natin ng Panginoon. Maniwala lang po tayo sa Kanya. Mararanasan po natin. Yun po yung kalooban. Ayan. So, ito yung Panginoon. Yes, meron tayong matanggap na salita ng Panginoon sa iyong ito. At sa araw ng bukas, huwag po natin kalilimutan. Yung iba, meron pong personal Saturday, so hindi nyo nakakaya sila. Bago naman, yun po ay sa araw ng bukas, huwag po natin kalilimutan. Meron po tayo sila. Okay, so God all the way, maraming salamat po. Let's pray. Okay, God, salamat Panginoon sa gabing itong Bible reading meditation. Okay, tunay na ito ang Diyos na nabiyaya sa amin, na nagbibigay po sa amin ng lakas upang sa mga gatong bagay ay patuloy na saliksikin, ilamin, ang kahayagan sa kabila ng aming pong hirap, pagkatiis, hinaing sa aming mga puso at kalooban, sa aming nangyayari po sa aming mga buhay, hirap man, mayaman man, sa middle class ng buhay, meron mga kanya-kanyang pinagdadaanan at ito ang nakakaalam mo. Lord, sa oras na to, noon, tulad ng sabi mo, walang bagay na hindi na kayang gawin para sa amin, Panginoon. O tulungan mo lamang kami magtiwala sa iyo, tulungan mo lamang kami umasa sa iyo. Patuloy na flow to doon sa proseso mo. Yes, alam po namin na hindi po kami exempted, doon na kami ay nakaranas po ng kabigatan. Katulad ni Moses, karoon siya ng kabigatan sa daming taong nagreklamo sa kanya bilang siya ang pamungo sa kanila, nag-guide papunta doon sa kamakahan. But still, hindi mo siya pinabayaan. Patuloy ng pinatunayan sa kanya kaya ng gawin para sa lahat ng tao. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan ng pagkakawan. Naniniwala kami tayo. Lord, sa kapanahon ng namin ngayon, marami mang magreklamo, marami mang mga hindi nagiging comfortable sa kalagayan ng kanilang buhay, lalo na sa kanilang sa nangyayari sa kanilang sarili, sa pamilya, sa tahanan, sa paligid, sa buong bansa. Lord, mga ganito ng mga sitwasyon. Alam ko, Panginoon, ito namin, Panginoon, ito ang Diyos na pangirian ko ng tanging sagot sa aming panalangin sa nangyayari po sa bawat buhay sa namin. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy po namin. Patawarin mo kami kung kami ay patuloy na nawawala ng pag-asa, nawawala ng pagtitiwala, minsan ay nalalayo na dahil sa mga bagay na pilit namin hinahanap sa iba, yung alam naman namin sa iyo na nasa iyo ang mga bagay. Lord, sa oras na ito, Panginoon, patuloy mo kami ulit i-guide, sa ganun hindi po kami malayo at hindi kami maligaw at hindi kami magpalikod sa iyo. Tapos, Lord God, patuloy po namin resultatan na ikaw ang Diyos na maranasan sa aming buhay. Maraming salamat sa ng pamilya. Lord God, pamilya po nito na yung binuo, pamilinin, gawain, magkakawala mo sa bawat leader o pastors, Lord God, sa bawat simbahan, sa mga katuwang na nakasama sa lingkod, Lord, patuloy kang padala, patuloy kang pumili at tumawag. At ikaw ang makakala ng lahat ng ngayon. Lord,
sa oras na to, Panginoon, sa gabing pagpapahingan ng bawat isa, ay patuloy mong ingatan, protektahan, at ilayo sa aming kapahamakan. Ay patuloy na pagyakap at pagsama mo ang aming naranasan. Salamat, Panginoon, and God, sa mga pamilya namin sa ibang bansa, sa mga lugaran, ang mga missionary na sa ibang bansa, mga hayo, sa lahat ng lugar, sa mga Pilipinas, Lord, palahin mo, Panginoon, sa lahat ng mga nangangailangan, mga kagalingan, mental, sa kagalingan physical, kagalingan sa spiritual. Lord, ito po ang Diyos na tanging sagot sa lahat ng bagay ng kasagutan sa material at financial na bagay. Ito rin po ang matutugin at makatutugin namin at makasasagot. Lord, minsan po, Diyos, patuloy na ilagay mo sa aming mga pusong kagalakan, asa, at iyakan, katagumpayan, na ikaw lamang ng Diyos, may hawak ng lahat. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa mga nakagaan, nakapakinig, at kasama po namin sa live. Ikaw po ang Diyos na patuloy magpalap ang mga sa bawat isa. Galang po, Panginoon, Lord, may lang posible sa iyo ang gagawa ng lahat. I declare, Lord God, I declare favor upon favor sa bawat isa pang favor naman sa mga trabaho, sa mga naghahanap ng trabaho, sa mga kailangan nito. Pagka ito po siya magpala. Hindi man po ako makakontakit kahit na sinong pangalan ko nito patuloy na mga kumatak ng General Lord God, alam po Panginoon, ito ang Diyos na laging nakatanaw para po sa amin. Sa gabi nito, Panginoon, pinitiwala po namin ang lahat ng bagay. And trust everything, Lord God, hallelujah, sa lahat ng mga dumaranas ng may kalungkutan, kapigatian, sila ay nadudumbay, patuloy na aliwin mo, samahan mo upang makita nila na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila at mayroong Diyos na kayang baguhin ang kanilang buhay from natin into something. Lord, aliniwala ka Panginoon ito ang Diyos na pilang nagamot at patuloy mo na pagulingin mo ang lahat ng nakakaranas ng sakit na salamat po sa inyo Lord, sa inyong pag-restore, sa recovery na ginawa mo. Lord, dalangin ko Panginoon patuloy na nakalakasan at kalinhawahan sa physical na ito Panginoon na ikaw lamang ng Diyos tanging na pila kong magagamot. Kaya Lord, sa maraming salamat Panginoon sa ito ko. Minsan po Diyos, hallelujah, pagpatuloy ka namin, wala nang gagawa mga deceiver, Lord God, mga loko, mga temptation, dahil alam ko na lagi kang nandiyan para po sa amin, para protect mo. Salamat Panginoon sa oras na po. Thank you Lord for everything. Taas ka namin, dinadakilaan namin ito sa amin bilang sa Panginoon Jesus. Amen. God bless the glory. God bless po sa inyong lahat. Sa isang oras din tayo. So, yun po, maraming salamat po sa inyo. Sakto rin natin sa oras ng seconds na. So, para bago ang God bless po. God po. Salamat po sa inyong lahat. Rudy, ayan, Silas, Indian pala, maraming salamat. God bless, God bless, God bless. Shout out po sa inyong lahat. Kung po kayong mawawala sa araw ng bukas sa inyo pong church, ito, sama-sama po tayo sa pagpupuro sa Panginoon sa Espiritu at Panginoon. God bless the Lord. God bless.